Alright mga kababayan, magandang araw at welcome back dito sa AJ Commentaries. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po mag-subscribe po kayo, mag-comment at mag-like. Marami po tayo na pag-usapan sa mga nakaraan at ngayon po sa pagkakataong ito ay may mahalaga po tayo muling pag-uusapan patungkol sa politika at gobyerno ng Pilipinas. Sana po inyo po ako samahan at sana po ay may matutunan tayo sa pagkakataong ito. Ang gusto ko pong pag-usapan ngayon, mga kababayan, yung petition na inihain ni Senator Alan Cayetano na kumukwestiyon at kumukontra doon sa naging sesyon noong June 3 kung saan naluklok si Senate President Pro Tempore by that time si Sharon Gatchalian. At anong epekto pa rin nito? Kababayan, bagamat nagkaroon na po ng June 17 official na naialal si Sharon Gatchalian bilang Senate President, mga kababayan, posibleng sinasabi at naiintindihan natin, sinasabi ng mga karamihang mga nakakausap natin na idedeklarang moot and academic na yung kanyang petition, yung anti-order niya. Para ang kilalanin ng Supreme Court ay yung mga leadership ng Senado prior o bago yung June 3. Pero moot and academic na, kumbaga wala na siya dahil may official ng Senate President at naluklok na yan na talagang may 13 quorum. So, sa parting yun, mga kababayan, naintindihan natin na posible nga ideklarang moot and academic. Pero sana, dahil may mga parte doon na mahalaga, mga kababayan, sa parting yun, may ginawang maganda si Alan Cayetano. Sa may parting yun, may mga parte doon na mahalaga na magagamit ng ating mga kababayan, ng ating gobyerno sa mga hinaharap, lalo na pagdating sa impeachment trial. Sana wag basta-basta i-moot and academic ng Supreme Court. Sana bigyan nila ng interpretasyon o ng sagot yung ibang parte. Ano po yung tinutukoy ko? Mga kababayan, doon po sa petition niya, kinwestiyon niya yung quorum nung June 3. Sinasabi niya na hindi dapat kilalanin yung nangyaring session nung June 3 dahil wala silang sapat na quorum. Kapag pa wala po kayong quorum, mga kababayan, hindi kayo pwede mag-transact ng business. Hindi pwede maging official ang mga decision ninyo. Hindi kayo dapat kilalanin kung ano man ginawa nyo doon. Pero, dahil nga tapos na yung June 3 at nagka-June 17, pwedeng hindi na decisionan yun. Pero kung sakasakaling iintindihin at i-interpret ng Supreme Court yung ibang parte, makaka-apekto yun dahil may tinatanong siya doon, paano, kung baga ganito pa mga kababayan, kung na-adjust yung numero ng quorum at hindi laging 13, tulad dun sa Avellino versus Cuenco, kapag nasa abroad, kapag beyond coercive power ng Senado mapatawag, halimbawa, patay, nasa hospital, may sakit, may comatose, nakakulong, wala ang kalayaang umattend, nagtatago, hindi mo basta-basta pwedeng ipatawag yan at ipasundo at papuntahin sa Senado para maka-attend. So, kapag ba ganon, na-adjust ang quorum number para lang matuloy ang business, ma-adjust din ba yung threshold doon sa impeachment trial? Ano po yung threshold? Yun po yung bilang o dami ng boto para ikaw ay makapag-convict ng nasasakdal o makapag-acquit ng nasasakdal. So, sabi po sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, kailangan daw po 2/3 of all the members of the Senate. 1987 Constitution po yung binabanggit ko. Sabi po doon, 2/3 of all the members of the Senate. Kung ang miyembro mo ay 24, ang 2/3 mo ay 16, at yan ang sinasabi ng karamihan, 16 votes dapat, mga kababayan. Kung wala kang 16, hindi pwede ma-convict si Sara Duterte. Lalabas naman doon, kung dalawa ang hindi pwede, si Bato nagtatago, hindi mo pwede ipatawag. Yung isa nakakulong, para mapatawag mo, kailangan pa ng approval ng korte at sa katunayan, siya ay may preventive suspension. Di lalabas, may 2 boto agad for acquittal, automatic. Kasi hindi ka kasi kapag abstain ka, automatic, yun? No. O acquittal. So ngayon, mga kababayan, kung 16 pa rin ang pinupunto nila, mga kababayan, paano sa pangyayari na hindi pwedeng maging 16 ang mga a-attend ng pre-trial o ng impeachment trial? Bawa kung 10 ang nag-resign,
o kaya naman may mga patay na, may mga sakit, o kaya naman nasa abroad o nakakulong. Paano po yun mga kababayan? Isipin po ninyo, automatic po bang acquitted yung nasasakdal? Dahil kahit anong gawin nyo, hindi kayo makakaboto ng 16 kung 14 lang kayo, kung 10 wala. So, pagka ganun po pala mga kababayan, yung may kaso, napakaswerte. Kahit anong bigat ng kaso mo, ang kailangan mo lang, bawasan mo lang yung senador, hindi ka na makakonvict. Napaka-delikado naman ata nun mga kababayan. Parang hindi ata ganun. Sa statutory construction nga po, na subject sa law school namin noon, ang sinasabi, you don't interpret the statute or law on its absurdity. Hindi mo pwedeng i-interpret ang batas sa hindi logical na konklusyon. Kailangan logical. Kasi kaya po maganda yung ma-interpret ng Supreme Court yung petition ni Alan Cayetano, bagamat tapos na, bagamat may June 17 na session na. Kasi mga kababayan, kung sasabihin doon ng Supreme Court na kahit anong mangyari, 16 votes pa rin ang kailangan kasi sinabi sa 1987 Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. Hindi naman po kasi sinabi 16 votes of the members of the Senate. Alam niyo po, pakiwari ko po dyan ang personal opinion kung bakit hindi 16 votes. Kasi mga framers ng mga Constitution, posible, iniisip nila sa darating na panahon, maaaring may mabago. Yung 24 members ng Senate, paano kung gumawa sila ng batas, gawin nilang 36? 16 votes pa lang din po ba ang kailangan natin para makapag-convict? Kaya nilang kinuha 2/3 kasi yung 2/3 ng 24 at 2/3 ng 36, ito po ay hindi ko po sinabi nangyari. Sabi ko, siguro, posible itong maging, posible itong mangyari kung maiibahin yung numero ng mga senador. Kung 36 na yung senador, ang 2/3 po nun hindi na 16. Mag-iiba. So, nag-iiba ang 2/3. Yun po ang punto natin. Pero magandang mag-decision ang Supreme Court. Kasi, kung hindi, paano magde-decision sa impeachment trial? Magkakagulo-gulo yan. Kontra dito yan, kontra doon, kontra dito. Dahil yung prosecution team, posible yan. At tingin natin, maghahain yan ng motion na ang pwede lang bumoto sa impeachment trial yung mga umattend na senator judges. Kasi syempre, paano ka magre-render ng yung judgment kung wala ka naman doon sa hearing? Hindi mo nakita yung argumento o mga ebidensya, hindi mo narinig ang mga argumento, hindi mo naobserbahan ang mga witnesses. Paano ka baboto nun? Paano ka bibilangin sa boto nun? Kaya mahalaga na madesisyonan yan ng Korte Suprema. Sana wag nila basta-basta and academic yung petition ni Alan Cayetano kasi makakatulong yon sa pagtakbo ng impeachment trial at sa mga hinaharap natin bilang bayan. Naiintindihan po natin yung concern ng iba. Ang Constitution po, nandyan yan. Mawala man tayo, nandyan pa rin yan. Kung babaguhin mo yung nilalaman yan, magugulo ang bansa. Pero ang punto natin kasi, yung interpretasyon doon sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, yung 2/3 of all the members. Kasi nga, kung 16, ang kailangan mo lang pala, wag papasukin yung wag bumoto yung 10, tapos na eh. Kaya delikado yun. Paano kung, nga po, may mga resign, may patay, di bakit pa kayo magta-trial? Di nyo maaabot yung 16. So, yun yung magandang epekto kung sakasakali kung magde-decide yung Supreme Court. Pag sinabi nila 16, wala namang magagawa lahat di 16. Kung sinabi nilang mag-a-adjust yan, katulad dun sa quorum sa Avellino versus Cuenco, di mag-a-adjust sila. Kung 24 sila, na naging 22 dahil si Jinggoy nakakulong, at si Bato de la Rosa ginawa niyang hindi pwedeng umattend ng kanyang sarili dahil hindi nga siya nagpapakita dahil may warrant of arrest siya. Di 22 na lang po. Plunder case din po si Marcoleta, mga kababayan, pinaliwanag ko po sa ibang video yung kaso niyang plunder case, yung sinasabi sa Republic Act 7080. Pinaliwanag ko po doon. Di 21 na lang kung sakasakali. Yung 2/3 po ng 21 ay 14. Di bumaba na ng 2. Si Bongo ata palabas na rin yung warrant of arrest.
Oh, kaya po ang dami nila kasi pwedeng may kaso. Ganon din si Joel Villanueva at si Chis Escudero. Bagamat hindi pa kinakasuhan ng plunder, hindi natin alam kung plunder ang ikakaso dyan or graft. Kapag graft, bailable naman po yun eh. Pag plunder, walang bail yun. So mga kababayan, sana po ay mayroon po tayong babauning pag-iisipan sa gabing ito. Maraming salamat mga kababayan. Hanggang dito po muna. Sana po kayo po ay may mag-subscribe, mag-comment at mag-like dito po sa AJ Commentaries. Maraming po salamat mga kababayan.